Pastor Joey Piano po, dito po sa ating morning devotion. And welcome to this beautiful day. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa generous living. Alam ko po na lahat naman ng tao siguro ay gusto ng maayos na pamumuhay. At yan din po ang gusto ng Diyos sa atin, na tayo ay mabuhay, lalong-lalo na sa mga blessings na Kanya pong ipinagkakaloob sa atin. Every day is a blessing. Just when you wake up, ito po ay ang pagpapala ng Diyos ay nandiyan na sa atin. But how are we going to have this kind of living? Ano po? Kasi alam po naman natin na sa buhay natin ay maraming mga bagay na nagiging worry tayo, nagiging may mga pinagkakatakutan tayo. Ang dami-dami pong worry sa natin. Hindi lang yan, pati yung ikabubuhay natin. Iba po kasi ay siyempre walang trabaho, walang magandang hanap buhay. But you see, habang may Diyos po tayo ay meron tayong pag-asa. So today, lalo na kapag tayo po ay meron mga gustong maabot sa ating buhay, siguro may katanungan tayo, paano natin maabot ang gusto natin sa buhay kung sa panahon ngayon ay parang imposible. So how can we have that kind of life na maayos? So huwag po tayong mawawala ng pag-asa, dahil ang Diyos, siya ang ating pag-asa, ang ating pagtitiwala sa Kanya. So today, we're going to be inspired by His Word kung paano po talaga tayo magkaroon ng tunay na buhay na mayroong na tayo ay even sa sabi nga kanya, kahit tayo ay wala, tayo pa rin ay nakapagbibigay. So ito po ang gusto ng Diyos sa atin. Okay, sabi nga, it is more blessed to give than to receive, diba? That is an famous act of a person, lalo na mayroong puso na magbigay. He has a generous heart. Ang Panginoon naman po ay hindi po siya yung Diyos na tinitingnan kung ano yung quantity ng ating pagbibigay, kundi yung quality ng ating ibinibigay. So, igagay po tayo sa ating verse na babasahin ngayon. I'll take this as our guide, reference guide. Sabi po sa Matthew 6, verse 19 to 21, babasahin ko po. Lay not for yourselves treasures upon earth, when moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. And 21, sabi po, for where your treasure is, there will your heart be also. So may the reading of this word clearly give us encouragement and inspiration to do things what God wants us when we are receiving His blessings. Now, sabi po, kapag tayo ay nagbibigay, number one, there is a blessing in giving. There is a blessing in giving. So ito ay isa sa mga benepisyo ng atin pong buhay. Kaya nga tayo, we have to understand the benefit of giving. Kaya nga sabi ko po, there is a blessing in giving. Alam niyo dito sa verse na binasa natin, we have to identify here. Kasi sabi sa verse 19, lahat ng bagay dito sa mundo ay nabubulok. Lahat ng bagay dito sa mundo nasisira, nawawala, at ninanakaw. But ang ibig pong sabihin dito ng ating Panginoon,
yung mga bagay na yan na mapupulok, nawawala, nasisira, ninanakaw, ay wag dyan ang iyong buhay ituon. Bagkos, yung mga bagay na yan, kapag ito ay ibinibigay mo, you're sharing it for others, diyan ka nag-iipon ng treasure in heaven. So you see, iba yung puso, iba yung motivation mo sa pagbibigay, iba yung nais mo. Gusto mo yung gusto ng Diyos na magbigay tayo. Remember, there is a blessing in giving. Lay up yourselves treasures in heaven. Sabi pa rito, number 2, ay ito maganda, prioritize your giving to others. I-prioritize daw po natin. Kung tutusin nga, di ba sabi ko kanina, ay paano kung pangangailangan ko? Remember na sabi natin, ang Diyos ay tinitingnan ang puso natin sa pagbibigay. Kasi may mga tao na talagang mas may nangangailangan. Bahala ang Diyos sa atin. Take that. Bahala ang Diyos sa atin. Kasi kapag inuna natin ang Diyos at ang kanyang kabutihan, ang lahat ng bagay idadagdag sa atin. Remember that in Matthew 6:33. Sa una-unahan, di ba, ng verse na ginagamit natin, ang lahat ay ibibigay ng Diyos natin. But if we are going to prioritize others, we are prioritizing God. And another thing is, giving is good for you, not bad for you. So ang pagbibigay natin ay kakaganda natin, hindi ikakapangit mo. Diba? So that is how we can be able to have a generous living. Give because there is a blessing. Prioritize others because that is what God wants for us. And of course, you will look good when you are giving to others. Let us pray. Father, maraming salamat po, Ama, sa umaga pong ito. Thank you, God, for encouraging us with your word. Thank you for your for giving us an awareness, a motivation that we have to treasure our resources, our anything that we get from you, that it is better to give than to receive. Father, salamat po na kami ay magamit mo lalo pa ang aming buhay sa tunay na pagbibigay. Salamat din po sa umagang ito na naway ang palatuntunan pong ito ay magbigay daan para makilala ka, Ama, na ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na sa iyo lahat nanggagaling ang aming mga pag-aari. Kaya wala po kaming dapat ikapagkatakot na anumang bagay na nais naming ipamahagi sa mga tao, sa mas lalong nangangailangan. Kung ito po ay galing sa aming puso, kami ay nalulugod po namin, Ama, ang iyong puso. And maraming salamat